Maangas na mga sikreto ng Secret Service sa US. Kung mahilig kang manood ng mga political drama sa US, siguradong pamilyar ka na sa mga Secret Service agents, ang elite na grupo ng mga tauhang nakaitim na suit at shades. Laging nasa paligid ng presidente. Sila ang nagtataguyod ng seguridad para sa pinakamataas na opisyal ng bansa, palaging handang harapin ang anumang banta. Ngayon, isipin mong nasa United States ka para saksihan ang isang malaking announcement mula sa presidente. Bago mo pa man makita ang pinuno ng bansa, mapapansin mo na agad ang mga Secret Service agents, nagmamasid sa bawat sulok, alerto sa lahat ng galaw. Pero paano nga ba nila sinisigurong ligtas ang presidente? Totoo bang hindi lang sila matipuno at malalakas? Sobrang talino rin nila? Handa nga ba talaga silang ialay ang buhay nila para sa presidente? At kaya rin kaya nilang mag-back up kapag nahuli ni Mrs. na nangangaliwa si Mr. President? Hay nako, pag-usapan na lang natin yan. Secret 7 Headquarters. Para malaman ang mga sikreto ng mga secret agents, ikaw naman ngayon ay magiging Moobly Secret Agent. Gamit ang iyong X-ray glasses, sound amplifier earbuds at high-tech telescope, alamin natin kung ano ang mga sikreto ng Secret Service Agents. Eto na, uumpisaan mo na ang iyong misyon. Naglalakad ka sa Washington DC. Medyo kakaiba ang pakiramdam kasi parang may mga matang nakatingin sa iyo mula sa kung saan at binabantayan ang mga kilos mo. Sa gitna ng mga nakasisilaw na monumento at malalawak na kalsada, isang gusali ang kumuha ng iyong atensyon. Pero ang simpleng building na ito ay may tinatagong sikreto. Kung gagamitin mo ang X-ray glasses mo, sa loob, makikita mo ang mga agent na busy sa kanilang mga trabaho. Ito ang kanilang headquarters. May mga computer screen na puno ng mapa at impormasyon. Sa isang sulok, may mga baril at iba pang kagamitan na nakadisplay. Sa gitna ng silid, may malaking mesa na puno ng mga dokumento at plano. May mga malalaking screen sa dingding na nagpapakita ng iba't ibang lugar sa Washington DC. Dito, nakikita mo ang mga agent na nagko-coordinate ng kanilang mga operasyon para protektahan ng presidente at iba pang VIP. Naglakad-lakad ka pa at habang papalapit ka sa White House, ramdam mo ang tensyon. Gamit ang high-tech telescope mo, napansin mo sa rooftop ng mga kalapit na gusali ang mga Secret Service agent na nagmamasid. May mga camera din na nakatutok sa lahat ng sulok. Walang sino man ang basta-basta makakapasok sa White House. Ang mga pinto nito ay hindi basta bumubukas. Bawat pasukan ay nangangailangan ng fingerprint o retinal scan para makapasok. May narinig kang kakaibang tunog sa ilalim ng mga paa mo. Ginamit mo ulit ang X-ray glasses at nakita mong ito pala ang secret bunker o ang Presidential Emergency Operations Center o PEOC. Ito ang underground facility na nasa ilalim ng East Wing ng White House. Ginagawa ito upang maging ligtas na taguan para sa presidente at iba pang mataas na opisyal sa oras ng kaguluhan kahit sa nuclear attack. Sa paligid mo, mahigit 100 na mga Secret Service agents ang nakakalat. Ang kanilang mga mata ay laging nakasubaybay. Ang kanilang mga tenga ay laging nakikinig. Sa bawat sulok, ang emergency response team ay nakaantabay, handa sa anumang pangyayari. Secret 6 Special Agents. Nag-ikot-ikot ka pa sa headquarters ng mga Secret Service agents. Gamit ang iyong X-ray glasses, nakita mo ang mga agents na nagtitraining sa loob. Napansin mo na hindi lang puro malalaking katawan ng mga agents. Marami sa kanila ay mukhang mga nerds. Hindi na puro military ang kinukuha ng Secret Service dahil gusto nila ngayon ang mga may magagaling na utak. Hindi rin madali ang proseso ng pagiging special agent. Kailangan mo ng magagandang grades sa school at syempre, dapat walang criminal record. Sa telescope mo, nakita mo ang mga applicant na dumadaan sa matitinding psychological tests, pati na lie detector test. Sa training, natututo sila kung paano i-neutralize ang mga attacker. Tinuturuan sila ng mga pressure points para madaling patumbahin ang kalaban. May special martial arts, special move training din sila para sa crowd situations. Kaya, di ba, minsan nakikita mong nakakabit ang kamay ng agent sa belt ng presidente. Handa siyang hilahin ito palayo sa panganib anumang oras. Kahit nakapasa na sila sa training, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral nila at hindi sila pwedeng uminom ng alak 10 hours bago mag-duty. Kasi hindi makakaprotekta ng presidente ang taong may hangover. Secret 5 The VIPs. Hindi ka pa nakontento sa mga impormasyong nakuha mo dahil alam mong marami pang sikreto ang mga Secret Service agents. Gamit ang sound amplifier earbuds mo, narinig mo ang mga Secret Service agents na nag-uusap tungkol sa mga taong kanilang binabantayan.
hindi lang pala ang presidente ang kanilang responsibilidad. Kasama sa kanilang proteksyon ang First Lady, ang Vice President at ang buong pamilya ng presidente. Sa telescope mo, nakita mo ang isang presidential candidate na may sariling security team. Naging batas ito noong 1968 matapos ma-assassinate si Robert Kennedy habang nangangampanya. Simula noon, ang mga major presidential at vice presidential candidates, pati na rin ang kanilang mga asawa ay binibigyan ng proteksyon ng Secret Service simula 120 araw bago ang general election. Napansin mo rin na pati ang mga bisitang world leaders at iba pang importanteng foreign visitors ay binabantayan ng Secret Service kapag nasa US sila. Ang proteksyon ay iniuutos ng presidente o itinatakda ng batas. Ang pinakakapansin-pansin ay ang designated survivor. Sa mga malalaking event tulad ng State of the Union, may isang cabinet member na hindi dumadalo at dinadala sa isang secure location ng Secret Service. Bakit? Ito kasi ang natitirang leader na maaaring magpatuloy sa pamumuno kung sakaling magkaroon ng sakuna sa event. Kaya ang trabaho ng Secret Service ay hindi lang para sa presidente. Marami pa silang binabantayan para sa seguridad ng buong gobyerno at bansa. Tapos ikaw, yung niluluto mong sinaing hindi mo pa mabantayan. Ay nako. Secret 4, Database. Interesado ka ba sa presidente at nagpahayag ka na gusto mo siyang makita? Uy, maghunos-tili ka. Dahil kung interesado ka sa presidente, magiging interesado rin ang Secret Service sa iyo. Ang mga ahente ng Secret Service ay may mga paraan para matrack ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa presidente. Kapag may natanggap na nakakatakot na sulat ang presidente, maaaring matukoy ng Secret Service ang ink na ginamit. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng ink, magkakaroon sila ng ideya kung saan ito galing. Ang Secret Service ay may hawak na database ng mahigit 15,000 ink samples mula sa iba't ibang manufacturer na tumutulong sa kanila sa mga investigasyon ng mga banta at iba pang dokumento. Secret 3, Butlers. Lumapit ka pa ng kaunti sa White House at nakita mo sa loob nito na naghahanda na ang presidente. Pero nagtataka ka. Bakit ganon? Bakit parang kahit saan magpunta ang presidente may mga bantay na Secret Service agent? Kahit saan pumunta si Mr. President, may armed agent na kasama siya. Halimbawa, noong nagpa-check up si ex-President Ronald Reagan sa prostate niya, may agent na nakaupo sa loob ng clinic. Grabe din ang pag-iingat nila sa pagkain ng presidente. Binabantayan nila lahat ng steps sa pagluluto para siguradong walang malalagay na hindi dapat kainin. Kaya kahit makita mo si Pres na nag-order sa fast food para kunwari normal lang siya, pwedeng hindi niya talaga to kakainin. Ito na, lalabas na ang presidente para makita ang crowd sa public event. Sumunod ka rin para mas makita pa ang susunod na kaganapan. Nakita mong sa public event, may mga Secret Service agent na naka-civilian sa crowd. Ready sila anytime kung may mangyaring kakaiba. Tapos, may mga agent din sa harap at likod ng presidente palagi. Tawag nila dito, working the rope. Sabi ng mga agent, ito raw ang pinakamahirap at stressful na part ng trabaho nila. Kasi di mo alam kung sino-sino ang nasa crowd at kung ano ang nasa isip nila. Dito raw talaga nila pinaghihirapan ang sweldo nila. Kaya next time na makita mo si Mr. President, chill ka lang. Huwag kang magtangka ng kahit na anong pwedeng pagsimulan ng alarma. Secret 2, Sworn Duty. Eto na, mag-uumpisa na ang speech ni Mr. President. Handa na rin ang kanyang mga special agents na nagmamatsyag sa paligid. Pero ipagpalagay natin na may nakalusot na kriminal. Kunwari, kakawayan ng presidente pero may dala palang patalim. Naku po. Pero huwag kang mag-alala dahil ang United States Secret Service ay laging handa. Alam mo ba, hindi tulad ng nasa pelikula, ang mga Secret Service agents ay hindi nangangako na ibibigay nila ang buhay nila para sa presidente. Pero syempre, trained sila na protektahan ng presidente kahit anong mangyari at kung kailangan nilang sumalo ng bala, gagawin nila yun. Gaya noong 1981, muntik nang ma-assassinate si President Ronald Reagan sa Washington. Habang may nagpapaputok pa, si Special Agent Jerry Parr ay mabilis na tumakip sa presidente at tinulak siya papasok sa kotse. Si Agent Timothy McCarty naman ay naging human shield at tinamaan ng bala sa tiyan para protektahan ng presidente. Tinamaan din ng bala si Reagan pero hindi naman fatal. Kung nahuli lang ng kaunti sina Parr at McCarthy sa pag-react o kung nataranta sila sa putukan, baka iba na ang history. Kaya naman, kahit gaano pa katindi ang banta, ang Secret Service ay laging handa na ipagtanggol ang presidente. Secret 1, Wingman. At para sa huling secret ng Secret Service, alam na natin na may lihim silang headquarters. Sobrang talino.
laging may dalang armas at handang ialay ang kanilang buhay para sa presidente. Pero may chismis. Kaya raw is-save ng mga agent si Mr. President mula sa gipit na sitwasyon, lalo na kung si Mrs. na ang kalaban. Kahit presidente, minsan ay may mga kapilyuhang hindi mo aakalahing magagawa ng taong may ganoong kalaking responsibilidad. Pero kung sakaling medyo naligaw ng landas ang Pangulo, ang Secret Service ang bahala dyan. Hindi lang sila tagapagligtas mula sa mga banta tulad ng bala, pero pati na rin sa mga domestic threats tulad ng galit na asawa. Isang halimbawa nito ay nag-install sila ng emergency buzzer system kung saan pag nasa malapit ang asawa ng dating US President Lyndon Johnson ay pipindutin lang nila ang buzzer para maalarma ang presidente. Sa madaling salita, minsan ay nagiging wingman din ang Secret Service. Ginagawa ang lahat para protektahan ng presidente, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng kanilang personal na buhay. Kaya pala sinasabing ang Secret Service ay hindi lang basta bodyguard. Mukhang may mga special skills din sila pagdating sa pagiging wingman ng presidente. Pero syempre, chismis lang to ha? Bagamat ang pagiging wingman ay wala sa opisyal na responsibilidad ng ahensya ng Secret Service, pero marami ang naniniwala sa sikretong ito ng Secret Service. Ikaw, ano sa tingin mo? At bago ka pa man tuluyang madakip, naisip mo na lang, grabe, ganito pala kahigpit ang security nila. Kung may natutunan ka ngayon, ito ang mahalaga. Hindi biro ang trabaho ng Secret Service. Sa bawat hakbang at galaw, handa silang protektahan ang mga pinuno ng bansa at siguraduhing ligtas ang lahat, kahit na ang mga inosenteng mukhang nagte-telescope lang. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell